Napakahambog na ikapitong prinsesa. Napakawalang hiya mo talaga. Walang iba, kundi ang makuha ang token sa akin para makapasa. Ako si Lin Xiaoqi. Isang araw habang nanonood ako ng serya sa bahay, hindi ko inaasahang mapunta ako sa mundo ni lungsod ng Fengluan, ang masamang tao na si ikapitong prinsesa Chifei. At ang lalaking nasa harap ko ay ang pinahirapan ko ng maraming taon, ang prinsipe ng bansang Longyin na si Yuan Yuan. Ayos ka lang ba? Wala talaga akong ibang ibig sabihin. Nandito lang ako para pagsilbihan ka sa iyong pagligo. Huwag ka nang magpanggap na mabait. Nung nasa lungsod ng Fengluan pa tayo, pinapahirapan mo ako araw-araw? Hindi ba't nag-enjoy ka noon? Nang makabalik si Yuan Yuan, lagi niyang kinamumuhian si Chifei Wan. Nilinlang niya itong pumunta sa bansang Longyin, hindi akalaing sa mismong araw ng pagdating ay mawawala na ito. At ako ang naging si Chifei Wan. Sa ngayon, kailangan ko munang magpakabait kay Yuan Yuan hanggang sa dumating ang araw na maawa siya at palayain ako. 3 taon akong naging bihag bilang prinsipe. Sa loob ng 3 taong iyon, lagi mo akong sinasaktan at minumura. Araw-araw mo akong pinapainom ng lason para malito. Pagkabalik ko, itinuring akong kaaway ni Ina, itinapon lang ako ni Ama, at ang lahat ay nag-aagawan para sa posisyon ng pagiging prinsipe. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Makinig ka ng mabuti. Ngayon sa buong bansang Longyin, galit na galit ang lahat sa lungsod ng Fengluan. Kapag nalaman ang tunay mong pagkatao, sinisiguro ko sa iyo na talagang mapaparusahan ka ng matindi. Hindi ako. Inanatili kita, hindi dahil hindi ko kayang tapusin ka, kundi dahil kailangan kitang manatili sa tabi ko upang pagbayaran mo ang lahat ng iyong mga kasalanan. Hindi naman siguro ako ang gumawa nito, di ba? Ano ang ginagawa mo? Nilalagyan po kita ng gamot. Maganda na pala ang loob mo ngayon? Seryoso po, nilalagyan ko lang kayo ng gamot. Hindi na ako ang dating Chifei Wan pangako. Susunod na po ako ng maigi sa inyo mula ngayon. Gagawin ko po ang kahit anong iutos nyo sa akin. Dapat lang na ganyan ka. Kung hindi, ay magkakaproblema ka sa akin. Prinsipeng prinsesa, saan po kayo nanggaling? Hindi po kayo nakauwi kagabi. Natakot po ako ng husto. Masasabing gulo ba kung nakasama ko si Yuan Yuan sa pagtulog? Ano ang sabi mo? Sayang naman ang pagiging single ko ng mahigit 20 taon kung sa kontrabida pa sa palabas na ito ako babagsak. Ito ang pinakamalalang simula pagkatapos kong mapunta rito. Tatanungin kita. Noong nandoon pa tayo sa lungsod ng Fengluan. Dahil sa mga ginawa ko kay Yuan Yuan, gaano kaya katagal bago niya ako tuluyang tapusin? Mahal na prinsesa, ang mga dati niyo pong ginawa ay higit pa sa salitang masama ang paglalarawan, talaga pong napakalupit at hindi makatao ang mga iyon. Tama na, wag mo nang ituloy. Ngayon, simulang na nating bilangin kung ilang araw pa tayo mabubuhay. Naku po, kung hindi pa tayo makaalis sa lugar na ito, baka hindi na ako magtagal pa rito. Binibining Lin, pinapatawag po kayo ng mahal na reyna. Bumabati po ako sa inyo, Empress Dowager. Tumayo ka na. Salamat po, Empress Dowager. Nabalitaan ko na ikaw at si Wen Yuan ay nagtagpo noong pauwi siya mula sa lungsod ng Fengluan. Opo, Empress Dowager. Ganoon ba? Sa tingin ko, kamukhang-kamukha mo ang anak ng pinuno ng lungsod ng Fengluan na si Chifei Wan. Paanong mangyayari iyon? Kung ako man talaga si Chifei Wan ng lungsod ng Fengluan, hinayaan kaya ako ng mahal na prinsipe na mabuhay hanggang ngayon? Sa bagay, noong nasa lungsod ng Fengluan si Wen Yuan, pinahirapan siya ng husto ng prinsesang iyon. Mukha ka namang mabait at matino, kaya siguradong hindi ikaw ang mapagmataas at pasaway na pang-7 prinsesa. Napakalinaw po ng inyong obserbasyon, Empress Dowager. Dahil diyan, mayroon akong mahalagang gawain na ibibigay sa iyo.
Ano po iyon, Empress Dowager? Gusto niyo po bang tapusin ko si Yuan Yuan? Sa ginawa ng dating nagmamay-ari ng katawang ito, masyado nang kawawa si Yuan Yuan, paano ko pa siya magagawang saktan? Sa ngayon, ang pinakaimportante ay kung paano pagbibigyan si Empress Dowager nang hindi nagagalit si Yuan Yuan. Alam ko na kung paano lulusot kay Empress Dowager. Anong ginagawa mo? Chief A1, ano ang ginagawa mo? Mahal na prinsipe, dumating ka sa tamang oras. Chief A1, lumabas ka rito! Heto na po. Ano ang bagay na ito? Ito ay cake para sa kaarawan. Alam ko na kaarawan mo ngayon, kaya naghanda ako ng mga pagkain na ito at cake para ipagdiwang ang iyong kaarawan. Ay, wala nang oras para magpaliwanag. Hipan mo na ang mga kandila. Halika. Tuwing kaarawan ay humihihip ng kandila para pagpalain ka ng mahabang buhay. Pagpalain ako ng mahabang buhay? Opo, Prinsesa, parang awa niyo na huwag niyo po siyang saktan ng husto. Kapag may mangyaring masama sa mahal na prinsipe, mahihirapan po tayong magpaliwanag kay Bansang Longyin. bakit kailangang magpaliwanag? Isa lang naman siyang inutil. Yuan Yuan. Huwag mong isiping dahil ikaw ang prinsipe ni Bansang Longyin, ay hindi kita kayang parusahan ng husto. Sa tingin ko lang kasi, mas nakakaaliw na unti-untiin kang pagbayarin sa lahat. Hipan mo na ang kandila. Chief A1, huwag mong isipin sa paggawa mo nito. Ay mababura na ang mga kasalanang nagawa mo noon. Chief A1, binabalaan kita? Itigil mo na ang mga walang kwentang bagay na ito. Lahat ng ginawa mo sa akin noon ay malinaw pa rin sa aking isipan. Kapag nagalit ako sa iyo, ay lalong lalala ang kahihinatnan mo. Mahal na prinsipe. Ginagawa ko lang po ito para bumawi sa inyo. Dahil hindi niyo po gusto ito, mula ngayon, hindi na po ako manghihimasok. Prinsesa, baka pwedeng tumakas na lang tayo. Basta humanap tayo ng paraan para makabalik sa lungsod ng Fengluan. Para hindi na tayo nagdurusa rito. Napakalaki ng bansang Longyin. Saan naman ako tatakas? Prinsesa, maayos ka lang ba? Tingnan mo ang sarili mo. Dahil lang sa pagluluto para sa mahal na prinsipe, hindi ka na natutulog. Hanggang sa magkasakit ka na. Ayos lang ako, sipon lang ito. Naayos na bang sugat mo? Opo, Mabuti naman.
Chief A1? Habang unti-unti kitang pinaparusahan ng husto, siguraduhin mong mananatili kang buhay. Opo. Naintindihan ko po. Ang lamig. Sobrang lamig. Bakit ang init mo? Nagkalagnat ka agad dahil lang sa maliit na sugat. Chief A1, dati-rati ay napakayabang mo? Bakit ngayon ay tila wala ka ng silbi? Yuan Yuan, nagkasala po ako. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ako si Chief A1. Wala akong kinalaman sa mga nangyari noon. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo naman akong tapusin. Pakiusap. Prinsesa, prinsesa, gumising po kayo. Anong nangyari? Nagkaroon po kayo ng mataas na lagnat kagabi, at dahil sa pag-aalaga sa inyo ng mahal na prinsipe, ay hindi na siya nakatulog buong magdamag. Ano? Yuan Yuan, napakalaki mong tanga. Hindi naman talaga ako si Chief A1. Ako si Lin Xiaoqi. Nanonood lang ako ng palabas sa bahay at bigla na lang akong napunta sa mundong ito. Bakit ba napakamalas ko? Bantay sarado mo ako na parang isang magnanakaw. Wala naman akong balak na saktan ka. Biktima lang din naman ako. Patay na talaga. Ito na ang katapusan ko. Bakit po? Dahil kagabi, ang dami kong nasabing kung ano-ano. Baka isipin ni Yuan Yuan na isa akong halimaw at dakpin ako para gawa ng kung anong eksperimento. Tumalikod kayong lahat? Kagagaling mo lang sa lagnat. Ayaw mo na bang gumaling? Katatapos lang ng lagnat mo? Hindi mo ba gustong gumaling? Alagaan mong mabuti ang amo mo. Sa pagbabalik ko mamayang gabi, ayaw ko nang makitang may sakit ka pa. Opo, mahal na prinsipe. Mahal na prinsipe, nag-imbestiga na po ako. Mula lungsod ng Fengluan ay sumakay ng wooden kite si prinsesa papuntang bansang Longyin noong araw na iyon. May mga nakakita sa kanyang nahulog mula sa mataas na lugar at nag-agaw buhay siya. Niligtas siya ng isang magsasaka. Ayon sa magsasaka, noong oras na iyon ay parang wala ng buhay si prinsesa. Nanatili siya sa kanila ng 2 araw at 1 gabi, pero sa ikatlong araw ay milagro siyang nagising. Tanging ang bagay na ito, ang hindi ko pa pumatukoy ang dahilan. Bumalik ang buhay? Ibig bang sabihin ay wala na talaga ang totoong Chief A1? Kung ganoon, sino ang Chief A1 na kasama natin ngayon? Bantayan niyo siyang mabuti. Tungkol sa muling pagkabuhay ni Chief A1, huwag niyo itong babanggitin kahit kanino. Masusunod po. Nagbibigay-pugay po kay Empress Dowager. Ipinatawag na naman ako ni Empress Dowager ngayon. Siguradong hindi ito maganda. Tumayo ka na. Salamat po, Empress Dowager.
Yung iniutos ko sa'yo noong nakaraan. Bakit hindi mo pa ginagawa? Sinubukan ko po. Pero, laging nakakaiwas ang mahal na prinsipe at ako pa po ang nasaktan. Ganoon ba? Akala ko, gusto mong suwayin ang utos ko. Hindi po, hinding-hindi. Hindi ko po iyon magagawa. Bukas na ang pangangaso sa tagsibol. Ito ang isang malakas na lason. Bukas, humanap ka ng pagkakataon para ipakain ito sa prinsipe. Kung mabigo ka pa ulit, mas mabuti pang mawala ka na rin kasama ng prinsipe. Tandaan mo, lagi kitang binabantayan. Babantayan kita palagi. Opo. Ako po ay susunod sa inyong utos, Empress Dowager. Mahal na prinsipe. Napagalaman ko na sa pangangaso bukas, balak kayong tapusin ni Empress Dowager. Sabi na nga ba at hindi na siya makapaghintay? May gusto po sana akong sabihin, kung maaari. Magsalita ka. Binigyan ni Empress Dowager si ikapitong prinsesa ng isang lason para sa pangangaso bukas ay humanap siya ng pagkakataon na tapusin kayo. Hindi mapagkakatiwalaan si ikapitong prinsesa. Sige, naiintindihan ko. Umalis ka na. Opo, Ang laki mong tanga, Yuan. Hindi naman kita gustong saktan, biktima lang din ako rito. Chief A1. Tao ka ba talaga ni Empress Dowager? Sino ba talaga ang tunay sa'yo? Yung kasama ko kagabi o itong nagbigay pugay kay Empress Dowager ngayong araw? Sa pangangaso bukas, sana ay hindi mo ako biguin. Nagbibigay pugay po ako sa inyo, Ama, Lola. Mahal na hari, Empress Dowager, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Magsitayo na kayong lahat. Kumusta ang iyong kalusugan, prinsipe? Salamat po sa inyong malasakit, Lola. Mabuti po ang aking lagay. Mabuti naman. Ngayong araw ang pangangaso, sana ay ipakita ng lahat ng prinsipe ang kanilang galing at magpaligsahan ng husto. Opo, Empress Dowager. Mahal na prinsipe. Mahal na prinsipe. Uminom muna po kayo ng tubig bago umalis. Para sa pangangaso ngayong tagsibol, nagpadala na ako ng tao para lasunin si Yuan. Kung mabigo man ang taong iyon, kayong magkakapatid. Kung sino man ang makatapos kay Yuan, siya ang magmamana ng trono ng bansang Longyin. Lola, bakit po kailangan nating tapusin ang kapatid na hari? Si Yuan ang kahihiyan ng bansang Longyin. Kung hindi siya mawawala, kailan pa maipagmamalaki ang ating bansang Longyin? Ang isang taong naging bihag lamang ay walang karapatang mamuno sa buong mundo. Yuan, may kailangan akong sabihin sa iyo. Magsisimula na ang pangangaso. Mamaya na lang tayo mag-usap. Sandali, hindi ganoon. Sandali lang sabi eh. Hindi mo man lang ba ako patatapusin? Yuan, mag-ingat ka. Lagot na, patay tayo nito. Hindi ito katulad ng mga eksena ng pag-atake sa mga nobela. Ito na ba ang huli ko? Napakaduwag mo. Bakit mo sinusubukang magpakabayani? Ayoko rin namang mangyari to. Huwag mo akong saktan. Ayoko pang mawala. Tumigil ka na sa pagsigaw? Suot mo na ang aking baluti. Ano pa ang kinatatakutan mo? Siyempre, natatakot pa rin ako. Mapanganib ang mga armas. Sino ang nakakaalam kung sapat ba talaga yung baluti? May pag-atake.
Ito ba? Ito ba ang sinasabi nilang lakas? Sa gitna ng lahat ng ito, nagawa mo pang paglaruan ang mga lumang palasong iyan. Sabi ng Reyna Ina, kung sino ang tatapos sa iyo, siya ang magiging bagong hari ng bansang Longyin. Kaya bilisan nating tumakas ngayon. Takas? Sila ang dapat tumakas ngayon. Boss, nagkunwari po kaming mga tauhan ng Reyna Ina at nilinis na po namin ang lahat ng mga kriminal. Ang plano niya ay sirain ang ugnayan ng Reyna Ina at ng mga prinsipe. Narinig mo ang lahat. Hindi, wala po akong narinig. Wala po akong narinig kahit ano. Nagmamakaawa ako po. Huwag niyo po akong tapusin. Hindi ko akalaing ang dating mayabang at napakasamang si ikapitong prinsesa ay matatakot din pala. Yuan, kaliligtas ko lang sa iyo. Huwag mong sabihing susuklian mo ng kasamaan ang kabutihan ko. Sa tingin mo ba, pagkatapos ng lahat ng pagpapahirap na ginawa mo sa akin, ay may utang na loob pa akong dapat tumanaw sa iyo? Sinusubukan ko namang bumawi na, ano pa ba ang gusto mong mangyari? Isa pa, hindi ko naman sinasadyang makinig kanina, kayo itong hindi naging maingat. Pero narinig mo na. Alam mo naman, na ang mga taong wala na ang tanging nakakapagtago ng sikreto. Ikaw, Nandun sina Empress Dowager Prinsipe. nakalimutan ko nga pala na ang pag-arte ang palaging pinakamagaling mong gawin. Yuan, baliw. Baliw ka talaga. Ganoon mo ba talaga ako katindi kamuhian? Tinamaan ka na nga ng pana, pero nakuha mo pa rin akong paglaruan. Mukhang napakagaling mo ngang umarte. Halos maniwala na ako na talagang mahal mo ako. Bilis! Dalhin mo agad ito para mailaga. Dapat ay matapang ito, bilisan mo. Kumusta na ang kalagayan ng mahal na prinsipe? Ito po ang ulat. Empress Dowager, tinamaan po ng pana ang likod ng prinsipe. Malalaman natin ngayong gabi kung kakayanin ba niyang mabuhay. Walang lason? Ang lakas ng loob ng babaeng iyan. Nasa harap ko ay nagpapakitang tao, pero sa likuran ay nanloloko pala. Sige, sabihin mo sa kanya na pagbabayarin ko siya. Masusunod po. Ang dulo ng panang ito ay parang kawil. Hindi ito pwedeng bunutin. Kailangang tistisin ang laman. Mula pagkabata ay mas sensitibo na sa sakit ang mahal na prinsipe kaysa sa iba. Ang 10 beses na sakit para sa iba ay nagiging 100 beses na hirap para sa kanya. Anong arte iyan? Iniisip mo ba na kapag lumura ka ng dugo ay lalambot na ang puso ko? Hindi nakakapagtakang galit na galit siya sa dating may-ari ng katawang ito. Kaawa-awa rin pala itong si Yuan. Magsisimula na ako. Maaari po bang hawakang mabuti ang prinsipe? Sige. Huwag mong kagatin ang sarili mo. Ako na lang ang kagatin mo. Yuan, sorry sa mga nagawa ko sa iyo noon. Huwag kang matakot. Sasamahan na kita mula ngayon.
Chief A1, sinabi mo yan. At ikaw, siguraduhin mong hindi mo ito pagsisisihan sa huli. Pangako. Matulog ka na ng mahimbing. Nandito lang ako sa tabi mo. Napakasama naman talaga ng dating may-ari ng katawang ito. Nagawa niyang saktan ang isang taong kasing gwapo nito. Maliwanag na ha, iba ang dating may-ari. Iba rin ako. Napakadami ko nang isinakripisyo para sa iyo. Kaya sana balang araw, wag mo na akong laging tatangkaining tapusin. Sino yan? Binibining Lin, pinapatawag po kayo ni Empress Dowager. Halina po kayo. Nagbibigay-pugay po ako sa inyo, Empress Dowager. Mabuhay po kayo, Empress Dowager. Mukhang seryoso ka nga sa pag-aalaga sa prinsipe. Nagbibiro po kayo, Empress Dowager. Nagpapanggap lang po ako para lang po ito sa harap ng mga tauhan ng mahal na prinsipe. Puro ka kasinungalingan. Sa tingin mo ba ay maniniwala pa ako sa iyo? Alam mo ba kung bakit kita ipinatawag? Opo, alam ko po. Mabuti naman kung ganoon. Trinatidor mo ako para sa prinsipe? Naiisip mo ba kung paano ka dapat parusahan? Empress Dowager. Empress Dowager, wala po akong kasalanan, Empress Dowager. Hindi naman sa ayaw kong ilagay ang lason, kundi talagang hindi po iyon pwede. Oh? Empress Dowager. May hindi po kayo alam, bagamat nakakamatay ang lason na iyon sa isang iglap, mayroon pa rin itong posibilidad na pumalya. Ang mahiwagang damo mula sa lungsod ng Fengluan ay kayang pahinain ng husto ang talas nito. Nabalitaan ko po na ang ikapitong prinsesa ng lungsod ng Fengluan ay mahilig gumamit ng damong ito bilang pampagana at ang prinsipe ay isa sa mga madalas bumisita sa kaniya. Ituloy mo. Naglakas loob po akong hulaan na gagamitin ni Empress Dowager ang lason mula sa sariling bayan na Xiangcheng para tapusin ang prinsipe dahil sigurado kayong magtatagumpay ito. Ngayong humina ang talab ng gamot at hindi pa nawala ang prinsipe sa isang subok, siguradong hahanapin niya ang pinagmulan nito, baliwala kung ako man ang maparusahan, pero baka madamay pa kayo, Empress Dowager, iyon ang masama. Masyado kang madaldal. Kapag nagtaksil na ng minsan, hindi na dapat pagkatiwalaan kailanman. Mga kawal, dakpin siya. Palaging maingat ang prinsipe, ngunit dahil sa nangyaring ito, lubos na siyang nagtitiwala sa akin. Sa halip na humanap ng bagong tiktik, hayaan niyo na lang ako na manatili sa tabi ng prinsipe. Alam kong malaki ang kasalanan ko, pero sana'y bigyan niyo ako ng pagkakataon. Ako na mismo ang magpapakulong sa sarili ko. Hingi ko po ang inyong pabor, Empress Dowager. Mabuti naman at nalaman mo iyan. Bakit ko naman tatanggihan ang hiling mo? Mga kawal, Wag na po. Wag na. Wag na kayong mag-abala pa. Kaya ko na ang sarili ko. Ako na ang lalakad mag-isa. Papasukin niyo ako. Kailangang makita ang mahal na prinsipe. Hindi pagising ang mahal na prinsipe. Walang kahit sinong pwedeng pumasok. Hindi ako naniniwala. Mahal na prinsipe. Mahal na prinsipe. Yuan, napakalaki mong tanga. Hindi naman talaga ako si Chief A1. Ako ay si Lin Xiaoqi. Araw-araw mo akong binabantayan na parang magnanakaw. Wala naman akong planong parusahan ka. Biktima rin ako. Huwag mong saktan ang sarili mo. Ako na lang ang saktan mo. Yuan, sorry sa mga nagawa ko noon. Huwag kang matakot. Sasamahan kita mula ngayon. Chief A1, iyan ang sinabi mo? Huwag kang magsisisi. Sinabi ko yon. Matulog ka na ng mahimbing. Sasamahan kita. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. ito ang parusa sa pagtatraidor mo sa akin. Huwag. Bitawan mo ako. Yuan. Tulungan mo ako, iligtas mo ako. May tao ba riyan? Hali kayo rito. Umalis ka!
Mahal na prinsipe, kinuha po ng reyna si prinsesa. 2 araw na po siyang hindi bumabalik. Nagmamakaawa po ako, iligtas niyo si prinsesa. Mahal na prinsipe, nararapat lang ang nangyari kay Chief A1. Pagbabayad iyon sa kanyang mga kasalanan. Hindi pa po magaling ang inyong sugat, kaya hindi po kayo dapat gumagalaw ng husto. Umalis kayo! Parang may amoy sunog? Sa tingin ko ay hindi pa pwede. Kailangan pang dagdagan ang uling. Luto na. Ang bango. talaga. Binibining Lin, ang hotpot na niluluto na ito, pwede na bang kainin? Napakabango po ng amoy. Ayos lang, pwede na. Pwede bang makihingi rin ako? Bakit ka nagmamadali? Masarap na alak. Ito ay ang minanang sikreto naming mga tagapamilyang Lin. Oh, gets namin gets na gets. gets. Heto po, Binibining Lin, maliit na regalo lang po bilang paggalang. Sana po ay tanggapin niyo ito, Binibining Lin. Isa ka lang preso. Dapat lang napagsilbihan mo kami. Akin na yan. Anong ginagawa niyo rito? Lin Shaoqi? Mahal na prinsipe, nandito na po kayo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Inalagaan po nila ako ng mabuti. Ang totoo niyan ay, naglalaro lang po sila ng Stack Towers. Stack Towers? Tuturuan kita kapag may oras tayo. Pwede na po ba tayong bumalik? Mabuti naman. Kailangan kong magritual pagbalik para itaboy ang malas at maliligo gamit ang dahon ng pomelo. Bakit hindi pa po tayo umaalis? Heto na! Mukhang si Prinsipe para kay Binibining Lin ay talagang sobra ang pagpapahalaga. Hay, totoo nga iyan. Kumusta na ang iniutos? Ang laso na galing sa reyna ay naihalo na sa alak at naidulot na sa kanya. Siguradong walang palya ito. Magaling. Dahil sa pangahas niyang paglaban sa Reyna, tapos na ang laban niya. Hindi ko akalaing makakalabas ka pa ng maayos. Mula sa piitang iyon, iba rin ang swerte mo. Bakit? Dahil ba wala na akong problema, nadismaya ka ba? Lin Shaoqi! Lin Shaoqi! Doktor! Tawagin ang doktor, bilis! Opo, Mahal na Reyna, ang husay po ng inyong plano. Bukod sa nilason ang katawan ng masamang babaeng iyon, ay tuluyan mo pang nawala ang paghihinala ni Prinsipe. Kung nakita niyo lang po, kung gaano nag-aalala si Prinsipe. Binabati ko po ang mahal na Reyna sa paglalagay ng espiya sa tabi ni Prinsipe. Simula ngayon, ang kapalaran ni Prinsipe ay nasa inyong mga kamay na. Mahal na Reyna. Maayos ang pagkagawa ninyo rito. Humayo na kayo at kumuha ng inyong pabuya. Salamat po. Mahal na Reyna. Narinig ko lang po na tinawag ni Prinsipe si Hukom Liu mula sa kanyang bakuran. Paano kung ang inilagay nating lason sa kanya ay matuklasan? Mainit. Napakainit, napakainit. Ang init. Sobrang init. Bilisan mo, kumuha ka ng yelo. masusunod po. Ang lamig. Ang lamig-lamig ko. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyayari dito? Ito po.
Ang binibini na ito ay walang senyales ng lason sa loob ng katawan at mayroon lamang siyang ilang galos sa balat. Mabuti na lamang at naagapan ng gamutan kaya hindi ito ikamamatay. Ang panandaliang pagbabago ng temperatura ay maituturing namang normal. Wala kang silbing doktor. Lumayas ka. Opo, aalis na po ako. Mahal na prinsipe, tungkol sa usapin ng mahal na reyna at sa pangangaso, ano po ang balak ninyong gawin? Ang mabubuti kong mga kapatid, hindi ba't iniimbestigahan nila kung sino ang nasa likod nito? Ilabas niyo ang mga ebidensya. Gusto kong makita kung paano. Magsagayan at mag-away-away ang mga hayop na yan. Masusunod po. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng katarungan. Ang tatak sa palasong ito, hindi niyo pa ba ito nahahanap? Wala kaming kwenta. Patawad po. Mahal na prinsipe, ang bagay na ito ay hindi maaaring imbestigahan ng masyadong hayagan at ang taong nasa likod ng palasong ito ay nagtatago ng malalim. Siya nga ba talaga ang may gawa nito? Sigurado ka ba? Ang mahal na reyna ang kauna-unahang sumugod para iligtas si Yuan Yuan? Malinaw po ang nakita ng inyong tauhan. Sa nakita ko sa kinilos ng mahal na reyna, hindi mukhang gusto niyang tapusin ang mahal na prinsipe. Napakatusong matanda talaga. Sasabihin niya kung sino mang tumapos kay Yuan Yuan ang siyang magmamana ng trono. Pero ang tingin ko, gusto niya lang talaga na hulihin ang lahat ng mga sikreto nating tauhan para malinis ang landas ni Yuan Yuan sa anumang sagabal. Kung ganoon po, ang mahal na reyna ang gustong magpahamak sa atin, baka may panlilin lang na nagaganap dito. Anong panlilin lang naman? Huwag mong kakalimutan, bago ipinatapon si Yuan Yuan bilang bihag, pinalaki muna siya sa piling ng mahal na reyna. Paano kung pakanalang ito ng taong nagpadala ng sulat? Nagpadala siya ng sulat sa akin dahil gusto niya lang akong gawing pain. Pero marami pa akong ibang mga kapatid, hindi ba? Sa dami ng mga kapatid ko, tiyak na mayroon diyang hindi agad makakapagpigil. Napakatalino niyo po, unang prinsipe. Chief A1, magsisimula na ang magandang palabas. Dapat ka nang magising. Anong oras na? Mahal na Empress Dowager, magtatanghalian na po. Bilis, subukan mong alamin kung may nangyari ba sa labas? Bakit ang mga prinsipe ay hindi pa dumarating para magbigay pugay kay Empress Dowager? Opo, auntie. Aalis na po ako agad. Empress Dowager, may masamang nangyari. Ano ang nangyayari at tila natataranta ka? Magsalita ka. Empress Dowager, sa korte ng hari ay biglang dumami ang mga reklamo laban sa inyo. Ang tungkol sa palihim ninyong paggawa ng mga sandata at ang pagbuo ninyo ng mga lihim na guwardiya ay natuklasan na po. Anong sabi ni Emperador? Galit na galit ang mahal na hari at papunta na rito kasama ang mga prinsipe para papanagutin po kayo. Napakahusay. Nais akong papanagutin. Ako ang kanyang ina? Paano niya ako parurusahan? Talaga bang itatakwil niya ang sarili niyang pamilya para sa hustisya? Tila napakainit ng ulo ng aking ina. Emperador, Kung hindi ko lang nahanap ng hindi sinasadya ang iligal na gawaan ng mga busog at palaso para sa inyo, ay hindi ko malalaman na ang aking ina ay may ganito pala kalakas na loob. mahal na hari, sa pamamagitan lamang ba ng isang palaso, ay gusto mo na akong parusahan? Kung ganoon, hahayaan mo ba akong maghanap? Lagot na, nakatago pa ang mga palasong iyon sa loob ng palasyo at hindi pa naipalalabas ang mga ito. Ina, sa palagay ko naman, sa loob ng mahabang panahon ay naging mabuti ako sa inyo at sa inyong pamilya. Naniniwala rin ako na naging mabuti ako sa iyo. Mahal na hari,
Ako ang nagpalaki sa iyo simula noong bata ka pa. Pag-isipan mong mabuti, ginawan ba kita ng anumang masama? Ano pa bang gagawin ninyo sa akin? Ang pagtatago ng mga armas ay katumbas na ng pagtataksil sa bayan, isa itong mabigat na kasalanan na dapat parusahan. Sige na. Naging pabayarin ako. Kung iyon ang utos ng hari, kailangang sumunod ng mga pinamumunuan. Mahal na hari, nasa sa iyo na kung ano ang gagawin mo sa akin. Si Empress Dowager, si Yuan Yuan at ang masamang babaeng iyon. Nandito sila para pagtawanan tayo. Bakit ka umiiyak? Nararamdaman ko lang po na hindi makatarungan para kay Empress Dowager. Dahil iniisip lang naman niya ang kapakanan ni pamilyang Yuan. Pero bakit nauwi siya sa ganitong sitwasyon? Huwag kang mag-alala, hindi na magtatagal si Yuan Yuan. Anong nangyayari? Anong problema? Wala po ito. Baka dahil lang sa ihip ng hangin, medyo masama lang ang pakiramdam ko. Kung ganoon, bumalik na muna tayo sa palasyo. Ilalabas na lang kita muli kapag maayos na ang pakiramdam mo. Yuan Yuan. Salamat sa iyo. Dahil dyan, tara na at umuwi muna. Hindi ko akalaing ang dating walang awang prinsipe ay mayroon din pala siyang ganito kalambot na pagkatao. Kailan lang, noong hinahabol ng dalagang ito ang prinsipe sa palasyo, talagang naging usap-usapan iyon ng lahat. Sabi nga nila, walang babaeng matigas sa lalaking mapilit at mukhang ganoon din ang nangyari sa kanila. Dinala kita rito para lang ba panoorin silang maglandian? Kung ganoon, ano pong dapat kong tignan? Tignan mo ang Empress Dowager. Hunghang. Ang Empress Dowager ay hindi basta-bastang sumusuko? Siguradong mayroon pa siyang itinatagong baraha na hindi pa natin nalalaman. Mukhang panahon na para bisitahin ko ang aking mahal na lola. Palabasin niyo ako. Palabasin niyo ako. Lin Shaoqi. Sino yan? Lumabas ka. Huwag kang maglaro. Lumabas ka. Lin Shaoqi, tapusin mo siya. Tapusin mo si Yuan Yuan. Wala akong naririnig. Wala akong naririnig. Wala akong naririnig. Lin Shaoqi. Sabi ko, tapusin mo siya. Tapusin mo siya. Tapusin mo siya. Anong nangyari, prinsesa? 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 Tumawag kayo ng doktor. Bilisan nyo! Tumawag kayo ng doktor! Prinsesa? Anong nangyari? Talagang maayos lang ako. Hindi na kailangang tignan ang pulso ko, di ba? Hayaan muna nating tignan ka ng doktor. Tabibli, kumusta siya? Ipinapaalam ko po, Prinsipe, medyo kakaiba po ang pulso ng binibini. Ngunit kung ano po ang eksaktong sakit, hindi ko pa po matukoy. Maayos lang talaga ako. Nanaginip lang ako ng masama at medyo nagulat lang po ako kanina. May punto po ang sinabi ng binibini. Subalit dahil sa ganitong pulso, huwag pa rin tayong magpakampante. May paraan ba para gumaan ang pakiramdam niya sa ngayon? Ipaghahanda ko muna po ang dalaga ng gamot na pampakalma. Bigyan niyo lang po ako ng ilang araw, mahal na prinsipe, at babasahin ko muna ang mga lumang kasulatan. Tiyak na magbibigay ako ng magandang sagot para sa mahal na prinsipe. Hihintayin ko ang magandang balita mula kay Tabibli. Hindi ko po kayo bibiguin. Aalis na po ako.
Kumusta na ang pakiramdam mo? Nanaginip lang naman ako ng masama. Bakit kailangan niyo pang mag-alala ng ganyan? Napakaganda talaga ng kamandag ko bilang prinsesa. Matapos ko siyang iligtas. Itong kaaway ko, nahulog na pala sa akin. Tumahimik ka na nga. Napakaganda mo pa namang babae, kaso ang ingay-ingay mo. Isang huling tanong na lang. Sigurado ka bang hindi mo na ako papahirapan? Mukhang natakot ko talaga siya. Sa mga ginawa ko noon. Dahil ba sa akin kaya ka na naginip ng masama? Ano, nagsisisi ka na ba sa mga ginawa mo sa akin? Hayaan mo na. Normal lang naman na tratuhin mo ako ng ganoon. Dahil ako. Hindi rin naman akong naging mabuting tao bilang prinsesa. Kaya patas na tayo. Naisip ko na rin yan, na hindi na dapat tayo nakatali sa galit ng nakaraan. Dahil sinabi mo yan, kakansilahin na natin ang lahat ng nakaraan. Mula ngayon, gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Lahat ng iyong nais, susundin ko. Sa mga susunod na araw, maging masaya at payapa ka lang. Ang iyong kaaway ay namumuhay ng masaya? Kasama pa ang isang magandang babae? At hindi magtatagal ay magiging hari na siya ng bansang-bansang Longyin. Paano mo natitiis ito, mahal na reyna? Lapastangan. Sa tingin mo ba ay biro lang ang Reyna Ina? Hindi nga mali na ikaw ang unang auntie sa panig ng reyna ina. Kahit na wala na ang kayamanan nyo, nagawa mo pa ring magyabang sa harap ko. Nakita nyo ba yon? Matuto kayo sa kanya. Opo, Ikaw, Nakatakda na ang ating buhay, ang langit ang nagpapasya ng yaman. Lahat ng dumarating at umaalis ay may dahilan. Hindi na ako mahalaga rito, kaya ano pa ang silbi nito? Lola, alam ko pong ayaw ninyong ang bansang Longyin ay mapunta lang sa kamay ng isang walang silbing tao na sira ang dangal. Masyadong mabait ang aking ama at hindi niya alam ang dapat niyang gawin. Pero hindi dapat kayo gumaya sa kanya. Pinalayas na ako sa palasyo. Sinasabing madaling marumihan ang mga perlas, pero sa paningin ng apo nyo, walang maruming perlas, mayroon ng mga bulag na nangguhan ito. Ang magkaroon ng titulong marangal ay hindi ko pangarap dahil ang gusto ko po, mula pa noong simula, ay ang luklukan bilang hari. At bakit naman? Dahil nasa kamay niyo ang susi sa panalo, at ako, ang una, at tanging tao na pumunta rito para sa inyo. Nandito na ako sa piyesta ng Kikiaw. Gusto ko nito. Sige, sige. Boss, pabili po nito. Maganda ba? Bagay na bagay sa iyo. Halika rito. Hindi ba napakaganda nito? Napaka-cute nito. Hindi ko akalaing may ganitong side din pala ang mahal na prinsipe. Marami ka pang hindi nakikita sa kanya. Seryoso, malaki na ang ipinagbago ni prinsesa kumpara noon. Maging ako ay mas nagustuhan siya ngayon kaysa Rati. Tumigil ka na sa paghanga, aalis na ang boss, kaya bilisan mo at humabol ka. Dala mo na ba ang ibinigay ng Empress Dowager? opo. Dala ko po. Nandito po ito. Magagamit ito ng mahal na prinsipe para kontrolin ang babaeng iyon. Hindi naman siguro tayo lolokohin ng Empress Dowager? Malalaman natin kapag sinubukan natin. Tara na! Tingnan mo. Mag-ingat ka. Mag-wish ka na bilis. Bakit hindi ka pa humihiling? Palayo na ang lantern.
Ako si Prinsipe. Hindi ka nagtitiwala sa akin, pero naniniwala ka sa Diyosa ng Ilog. Hindi ba't naghahanap ka pa sa malayo, gayong narito na ang kasagutan? Kaya, ano ang hiling mo kanina? Sabihin mo sa akin? Ay, wala kang pakialam. Mahal na prinsipe, nagtagumpay po tayo. Miss, yung hiling mong rabbit lantern, binilhan ka na namin. Talon na, talon na. Tingnan nyo, balak niyang tumalon sa ilog. Bilis, tulungan niyo siya. May taong tatalon sa ilog. Dali! Shauki. Prinsesa, Lin Shauki, wag mo naman akong takutin ng ganyan. Shauchi. Lin Shauki. Sobra akong nag-alala sa iyo. Kumusta ang pakiramdam mo? Paano? Ang ulo ko, ang sakit ng ulo ko. Huwag kang matakot. Ligtas na, dadalhin na kita ngayon sa palasyo. Xiao Yu, tawagin ang manggagamot, bilis! Masusunod po. Tabibli, kumusta na siya? Dahil sa sobrang pagkapagod, nagdulot ito ng matinding sakit ng ulo. Ang iba naman sa kanyang kondisyon ay parang sa normal na tao lamang. Mawalang galang na po, mahal na prinsipe. Noong nawala po siya sa sariling katinoan, mayroon po bang kakaibang nangyari sa paligid? Iyon kaya ay dahil sa tunog ng pluta. Kung gayon ay malinaw na ang lahat. Nabasa ko po sa mga medikal na aklat na sa Southwest ay may isang tribong Chiang na eksperto sa pag-aalaga ng mga peste at mayroon pong isang uri nito na tinatawag na insektong kumokontrol ng kaluluwa. Ang naglagay ng insekto ay kayang kontrolin ang biktima at bawat pagkakataon na ginagawa itong pagkontrol ay nagdudulot ng matinding pinsala sa kanyang isipan. Maaring 1 hanggang 3 beses lang at tuluyan nang mawawala ang malay ng biktima, magiging tila isang bangkay na naglalakad na lamang siya. Tila isang bangkay na naglalakad. Mayroon bang paraan para matanggal ang sumpa na iyon? Ang gayumang ito ay orihinal na nilikha ng isang babaeng tribong Chiang bilang parusa sa kaniyang katipanan na nagtaksil sa kaniya. Kaya naman ang tawag sa gayumang ito ay gayuma ng simpatiya. Maaari itong magdulot ng matinding panganib at ang gayuma ng simpatiya na ito ay uubos sa iyong puso. Mahal na prinsipe, kung nais niyo po na ang binibini ay makalaya sa kontrol ng gayumang ito, pinakamabuti pong humanap ng isang lalaki na makakasama ng binibini sa paligong gamot. Sa oras ng kanilang paglalapit at pagsasama, ito ang pagkakataon na magbabago ang bisa ng gayuma. Mula noon, para sa babae, mawawala na ang bisa nito. Ngunit para sa lalaki, magsasama ang kanilang pakiramdam, mararamdaman ang kaniyang sakit, at mararamdaman ang kaniyang saya. Ang isang bihag ay dapat umasta na parang bihag. Hindi pwedeng masyado kang maputi at makinis ang balat. Mahirap ba ang nararamdaman mo? Ang epekto nitong immortal na damo ay hindi kayang labanan kahit ng sino pa. Yuan, magmakaawa ka sa akin at gagawin kong madali para sa iyo. Magmakaawa ka. Sige na, magmakaawa ka.
Huwag kang umasa. Prinsesa. Prinsesa, ayos ka lang ba, prinsesa? Mahal na prinsipe. Ano man ang nangyari sa nakaraan, nakikiusap po ako sa inyong awa. Iligtas niyo po si prinsesa, mahal na prinsipe. Tumahimik ka. Sino ka para hingan ng aking mahal na prinsipe? Na iligtas ang amo mo? Noong mga panahong hostage pa ang mahal na prinsipe, lahat ng pagmamalupit sa kanya ay alam mo kaysa kanino paman. Noong oras na iyon, bakit hindi ka nakiusap sa amo mo na kaawaan siya? Dahil ba natatakot ka rin? Natatakot ka na ang latigo ni Chief Fei-wan ay tumama rin sa iyong ulo sa huli. Pero hindi ba't maayos na ang kalagayan ng mahal na prinsipe ngayon? Ano ang tinatawag mong maayos? Ang naging buhay ng prinsipe ay naging parang isang mapag-isang isla at ang hindi na pagtitiwala sa iba ay tinatawag mong maayos? Mas pinili niyang pag-isipan ng masama ng ibang tao tungkol sa kanyang kagustuhan at huwag hayaang may lumapit na babae sa kanya. Iyon ba ang maayos? Puno ng mga sugat ang kanyang katawan. Puno ng mga latigo. Iyon ba ang tinatawag mong maayos? Hindi ko alam na ganoon pala ang sakit na pinagdaanan ng mahal na prinsipe. Ngayong alam mo na, manahimik ka na. Walang sino man ang pwedeng pumilit sa prinsipe na iligtas ang masamang babaeng iyon. Lalo na ang mga katulad ninyo na mga tao nilungsod ng Fengluan. Mahal na prinsipe, alam ko pong mahalaga sa inyo ang pagkakaligtas sa inyo ni Chief Fei-wan noon. Pero ang ilang uri ng utang na loob ay hindi nangangailangan kayo mismo ang magbayad. Hindi nyo dapat iligtas siya kung magbibigay lang ito ng pagkakataon para siraan kayo ng iba. Nagpadala na po ako ng mga tauhan para sa kaukulang gamot. Hihintayin na lamang po namin ang inyong utos. Matulog ka ng mahimbing. Sasama ako sa iyo. Mahal na prinsipe, nandito po pala kayo. Hindi ba napakaganda nito? Magdasal ka na para sa iyong kahilingan. Mahal na prinsipe. Huwag ka nang magsalita pa. Pagkatapos ng gabing ito, wala na si Chief Fei-wan. At ikaw ay magiging si Lin Shaoqi na lamang. Nakatadhanang sumama sa aking pagbagsak. Ang sakit ng katawan ko, parang nasagasaan ng sasakyan. Tao po, bilis, tulong. Bakit? Anong nangyari?
Gising ka na rin sa wakas, prinsesa. Huwag mo munang intindihin ang pagising ko. Tingnan mo, may pumasok na magnanakaw sa palasyo kagabi. Prinsesa, tungkol sa nangyari kagabi, wala na po ba talaga kayong matandaan? Dapat ba akong may matandaan? Dapat lang po. Ibig bang sabihin? Nakipagtabihan ba talaga ako kay Yuen Yuan? Ano ba talagang nangyari kagabi? Hindi ba't nahulog ako sa tubig at nawalan ng malay? Anong ginagawa mo? Pinagawa po ito ng mahal na prinsipe para sa inyo. Para po iyan sa sensitibong bahagi nyo. Paano niya nalaman ang tungkol sa bahagi kong iyon? Kahapon po, hindi namin alam kung paano kayo nalagyan ng gayuma. Bigla itong tumalab sa inyo. Nawala kayo sa sariling isip at halos ikamatay namin sa takot. Para po mailigtas kayo ng mahal na prinsipe, tumalon siya sa ilog at isinakripisyo ang sarili para sa lason. Para maging iisa ang pakiramdam niyo? Magiging iisa ang pakiramdam namin? Opo, tama po. Ang mahal na prinsipe ay nakatali na sa inyo mula ngayon. Kung ano ang ikasasaya nyo ay mararamdaman din niya. Kaya naman po, wag na po kayong masyadong matigas ang ulo. Dapat niyo pong ituring ng maayos ang mahal na prinsipe. Alis na po ako. Ang taong naglagay ng gayuma na ito, may lead na ba tayo? Simula nang pumasok si Binibining Lin sa Silangang Palasyo, ang kanyang 3 kainan sa isang araw ay pareho lang sa mahal na prinsipe. Ang depensa ng Silangang Palasyo ay napakatibay, halos hindi ito mapapasok. Sa tingin ko po ay nang kinuha siya ni Empress Dowager, doon siya nalagyan ng gayuma. Ngunit, ang lahat ng tauhan sa palasyo ni Empress Dowager ay naparusahan na wala na tayong paraan para imbestigahan ito. Wala na ang mga tauhan? Pero hindi ba't nariyan pa ang kanilang Panginoon? Plano niyo po bang pagbayarin si Empress Dowager? Gusto niyo po bang kumilos laban sa mahal na reyna? Saka siya po ang ina ng ating mahal na hari. Kung gagambalain niyo po ang mahal na reyna sa ganito kaliit na bagay, baka po magalit ang mahal na hari sa atin. Ang gusto niyang maparusahan ay hinding-hindi si Lin Xiaoqi, kundi ako. Pasensya na po. Nagkamali ako ng hinala. Patawarin niyo po ako, mahal na prinsipe. Iimbestigahan ko po ito agad. Hinto. Zhao Yu, mula nang dalhin ka ng aking ama sa aking tabi, sabay tayong lumaki, hindi pagkakamali na sabihing para na tayong tunay na magkapatid. Hinding-hindi ko po gagawin yan. Anong hinding-hindi? Sinabi kong oo, kaya magkapatid tayo. Alam kong bilang pinuno ng Dragon Shadow Guard, sa pagtatago ng iyong pagkakakilanlan para protektahan ako, alam kong mahirap ang sitwasyon mo. Alam ko rin na nag-aalala ka rin para sa akin. Hindi ka nasisiyahan kay Chief Fei-Wan? At binalak mo pa siyang tapusin. Ngunit maraming bagay sa mundong ito, tulad ng pagmamahal, na hindi natin kayang kontrolin. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko po, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko na po kayo bibigyan ng problema muli. Mula ngayon kayo na po ang Panginoon ko. Maging si Binibining Lin. Aalis na po ako. Pagbati po kay Binibining Lin. Himala yata ang nangyari ngayon? Lin Xiaoqi. Lin Xiaoqi. Bumuti lang ba ng kaunti ang lagay mo ay nandito ka na para buwisitin ako? Nakalimutan ko. Pasensya na. Hay naku, ikaw talaga. Alam mo namang hindi normal ang pakiramdam mo sa sakit. Bakit mo pa ginawa ang lahat ng iyon? Hindi naman ako ganoon kakonserbatibong tao. Hindi ako yung tipo na dahil lang nakipagtalik sa iba, ay iisipin ng mawala na sa mundo.
Sa sinasabi mo, ibig mo bang sabihin ay nakialam lang ako kagabi? Mas madali kasing bayaran ang utang na loob sa iba, pero ang sa iyo, Lumabas ka! mabuti lang naman ang intensyon ko. Sinabi ng lumabas ka. Sabi ko nga, lalabas na. Prinsesa, hindi ba't pinuntahan niyo ang mahal na prinsipe? Bakit ang bilis niyo po yatang bumalik? Huwag mo nang babanggitin ang taong iyan. Prinsesa, Naglakas loob siyang sigawan ako. Walang hiyang lalaking iyon, matapos ang lahat ay baliwala na sa kanya. sige na po, tama na yan. Sa ganda kong ito, sinuwerte lang talaga siya sa akin. Hindi ba? Opo, tama po kayo. Prinsesa ang pinakamaganda sa paningin ko. Siyempre naman. Tingnan niyo nga ang napakaganda niyong mukha. Pati na ang kurba ng inyong katawan. At saka, ang napakaliit niyong baywang. Nagawa mo pa akong saktan. May kakaiba kayang sakit ang mahal na prinsipe? Matiis, sobrang kati. Kayong lahat, anong tinatawa-tawa nyo? Lumayas kayo! Alis na tayo. Dalhin nyo rito sa akin si Lin Shaoqi. Anong nangyari sa'yo? Nilalagnat ka ba? Ano ang ginagawa mo kanina? Wala naman po akong ginagawa. Lin Shaoqi, huwag mong kalilimutan na konektado na ang ating 5 pandama. Nakakatawa ba iyon? Nakakatawa, nakakatawa, sobrang nakakatawa. Hindi pala, hindi pala. Hindi na pala nakakatawa. Lin Shaoqi, Ay nako, sige na. Ititigil ko na ang pagtawa, okay? Sa susunod po ba? Maaari mo na akong tawagin sa pangalan ko? Huling pangungusap. Yuan, gusto kitang pasayahin. Mayroon ka bang gustong-gusto? O anumang bagay na hinahangad? Ibibigay ko ang lahat sa iyo. kahit ano? Opo, kahit ano. Puro ka naman salita. Paano kung gusto ko ang mga bituin sa langit? Kayang-kaya ko iyan. Maghintay ka lang dito, at nang walang pahintulot ko, bawal kang lumabas ng palasyo. Nang walang pahintulot ko, bawal kang lumabas ng palasyo. May lakas ka ng loob na utusan ako? Sige, tingnan natin kung ano ba talaga ang binabalak mo. Mahal na prinsipe, ang reyna ang tunay na may gawa ng sumpa. Pero ang tumugtog ng plauta ay hindi tauhan ng reyna. Ganoon ba? Nagpadala ako ng mga tauhan para imbestigahan ang sinaunang templo. At mula sa bibig ng isang batang monghe, ay nakahanap kami ng lead. Base sa paglalarawan ng batang monghe, si unang prinsipe nga ito ng walang duda. Ibig sabihin nito ay nagsabuatan si unang prinsipe at ang reyna.
Mukhang masyadong maraming bakanteng oras si unang prinsipe dahil mayroon siyang oras na magsaya. At ako pa ang naisip pang paglaruan. Kung hindi ako nagkakamali, tauhan ni unang prinsipe si Yang Jin. Opo, siya ang kuya ni asawa ng unang prinsipe. Hindi gaanong mahusay ang taong ito, pero magaling siyang sumunod sa utos. Dahil gusto niyang makipaglaro, sasabayan ko siya ng maigi. Humanap kayo ng rason para mapababa ang posisyon niya. Gusto kong makita kung makakatagal pa ang kapatid kong hari sa kanyang pwesto. Masusunod po. Prinsesa, hindi ito maaari, prinsesa. Bakit ka ba luluhod sa harap ko nang wala namang dahilan? Tumayo ka na. Prinsesa, alam ko pong dahil sa galit ng inyong mga ninuno, ay hindi nyo talaga gusto ang mga tagabansang Longyin. Bago nyo pa man ibaba ang inyong sarili para sa UN Yuan at gawin ang lahat para makuha ang loob nila, ay ginagawa nyo lamang ito para hindi sila maghinala upang masiguradong ligtas kayo. Ngunit ang UN Yuan, totoo namang iniligtas kayo. Noon pa man ay pinahirapan nyo na siya. Hanggang sa hindi na siya lumalapit sa kahit sinong babae. Totoo ba iyon? Kanino mo naman nalaman iyan? Kay Xiaoyu at Xiaoyu. At hindi lang iyan ang alam ko. Narinig ko sa kanya, mula nang gumalik ang UN Yuan sa bansa, naging magagalitin siya at mapaghinala hanggang sa wala na siyang pinagkakatiwalaan. At kung ngayon ay kailangan niyo sang parusahan dahil hawak niyo siya at pahihirapan niyo siya paano na ang... Patawad po, ako ay dapat ng parusahan. Talagang walang hiya ang Chi Fei Wan na iyan. Sinasakta ng sarili. Paraan lang din ito para makaganti kay UN Yuan. Sige na, lumabas na kayo. Opo. Ano bang binabalak ng Lin Xiaoqi na iyon? Prinsesa! Hay nako, tumayo ka na nga riyan. Ano ba ang kinakatakutan mo? Natatakot ako na baka bumalik ka sa dati na silungsod ng Fengluan na napaka-aroganteng Chi princess. Huwag kang mag-alala, hindi iyon mangyayari. Hindi ba nagkasundo na tayo? Mula ngayon, ako ay si Lin Xiaoqi na lamang. Gusto ko ang lahat ng ito, hindi para parusahan ang kahit na sino. Ang totoo, gusto ko lang ipaghanda ng regalo si UN Yuan. Regalo? Totoo iyon. Dahil sa ngayon ang tanging hangad ko lang ay mapasaya siya. Kung ganoon, tutulungan ko po kayo. Prinsesa! UN Yuan? Dating mo'y tamang-tama. Halika, sumama ka sa akin. Anong ginagawa mo? Masyado kang nagmamadali. Lin Xiaoqi, maaari mo bang? UN Yuan, tingnan mo. Ito na ang iyong mga bituin. Anong sa tingin mo? Ang ganda, di ba? Mula ito sa karunungan ng 1,000 taon mula ngayon. Mula sa 1,000 taon? Oo. Marami pa akong mga nakakatuwang bagay rito. UN Yuan, swerte mo talaga na nakatagpo mo ako. Hindi ka ba masaya? Babalik ka ba doon? Bigla na lang bang sa isang araw? Parang hindi naman. Huwag kang mag-alala. Kahit dumating pa ang araw na iyon. Siguro ay... mahihirapan din akong iwan ka. Hindi. Hindi darating ang araw na yon.
Lin Xiaoqi, ikaw ang kusang pumasok sa mundo ko. Kaya naman, nang wala akong pahintulot, hindi kita hahayaang umalis. Anong klaseng pangangatawan ba iyan, hindi mo ba alam? Sabi ko na sa iyo, maghinay-hinay ka lang, dahan-dahan lang. Para kang kalabaw. Ngayon, hindi ba't ikaw din ang nasasaktan? Hindi ako nasasaktan, malakas ang bewang ko. Sige, subukan mo kayang tumayo. Sino ba ang minamaliit mo? Walang nangangahas na maliitin kayo. Pinakamagaling po ang mahal na prinsipe. Xiaoyu, bilisan mo at humabol ka. Susunod na po ako. Totoong naipatapon ang prinsipe sa lingnan. Mahal na prinsipe, sino ba ang hindi nakakaalam na tauhan niyo ang kapatid ko? Sa kabila nito, nangahas silang galawin ang kapatid ko. Binabaan na ang katungkulan, pinatapon pa sa lingnan, sa napakalayong lugar na iyon, hindi ba't hayagan na itong pangiinsulto sa inyo? Mahal na prinsipe, kailangang bigyan niyo ng katarungan ng kapatid ko. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Tiyak na kukuha ako ng hustisya para sa iyo. Magaling itong si Yuan Yuan. Talagang binabastos niya ang dangal ko. Huminahon po kayo, mahal na prinsipe. Alamin ninyo kung ano na ang kalagayan ni Lin Xiaoqi ngayon. Masusunod po. Tanggapin niyo po ito. Mahal na prinsipe, kamakailan lang ay talamak na ang mga nagtatanong tungkol sa dalaga. Dapat na po ba nating? Huwag kang magmadali. Gumawa ng anunsyo sa pangalan ng East Palace? Sabihin na ang minamahal ni prinsipe ay malubha ang sakit. Naghahanap ang East Palace ng mga magagaling na manggagamot. Ang sinumang makakapagpagaling sa minamahal ni prinsipe ay bibigyan ng gantimpalang 10,000 gintong dolyar. Masusunod po. May marunong bang magbasa rito? Pakibasa naman kung anong nakasulat dyan. May sakit daw ang minamahal ni prinsipe at naghahanap si prinsipe ng mga eksperto. Sa makakapagpagaling daw sa minamahal ni prinsipe, ay may 10,000 gintong dolyar. Ano? 10,000 ginto? E di yayaman na tayo niyan. Yayaman na tayo. Mahal na prinsipe, naglabas na ng anunsyo ang East Palace, naghahanap sila ng tanyag na manggagamot para kay Lin Xiaoqi. Sa tingin ko po, ang lason sa loob ng katawan ni Lin Xiaoqi ay hindi pa rin natatanggal. Mukhang mahusay ang mga insektong lason ng Empress Dowager. Talagang mapapakinabangan natin ito. Kaso parang ang katawan ni Lin Xiaoqi ay mukhang nanghihina na. Nababawasan na ang pagkakataon nating gamitin ang lason. Hindi ko kailangan ng maraming pagkakataon. Isang beses lang. Sigurado akong magtatagumpay ako. Gawin mo ito. Ang sinumang opisyal na hindi niya magustuhan ay agad niyang pinatatanggal. Ang ambisyon ng prinsipe ngayon ay wala nang balak itago. Ako ang prinsipe. Kailangan pa ba magpigil ng isang prinsipe? Mag-ingat po kayo sa inyong pag-alis, mahal na prinsipe.
Lin Xiaoqi. Lin Xiaoqi, anong nangyayari rito? Hindi ba tinanggal na ang sumpa sa iyo? Tapusin siya, tapusin siya, Lin Xiaoqi, gumising ka! Lin Xiaoqi! tapusin siya, tapusin siya, Ayoko. Yuan Yuan, umalis ka na rito. Yuan Yuan. tapusin siya, parusahan siya. Tapusin siya, sinabing tapusin mo siya, Lin Xiaoqi, gumising ka na! pagbayarin mo siya. Gumising ka. Tapusin si Yuan Yuan. Lin Xiaoqi, ikaw. Unang prinsipe. Paalis na ang mahal na prinsipe. Ihatid ang mahal na prinsipe ng may paggalang. Sa nakikita ko sa iyong mukha, tila nananaginip ka ng gising. Nagbibiro po kayo, mahal na prinsipe. Tila naiinip na po sa paghihintay ang iyong magandang kasama. Tayo na. Aking mahal na kapatid, sana'y ganyan pa rin ang masabi mo mamaya. Bakit may naririnig na plauta sa malapit? Tila may taong gustong tapusin na ang lahat. Mahal na kapatid, kilala mo ba ang taong ito? Kuyang Prinsipe, kilala mo ba ang taong ito? Ako, hindi ko po siya kilala. Kung hindi mo siya kilala, ayos lang. Ang taong ito ay umaaligid sa paligid ng palasyo, may dalang matalim na sandata, tila may balak siyang saktan ang aking ama. Mabuti na lang at napansin ito agad ni Xiaoyu, kaya naiwasan ang kapahamakan. Sa bagay, ang isang taong kasing tapat at kasing dangal ni Kuyang Prinsipe ay paanong magkakaroon ng ugnayan sa isang hamak na kriminal? Masyado lang naging makitid ang aking isip. Nagbibiro na naman po kayo, mahal na prinsipe. Pero dahil nabigo ang kanyang masamang balak, paano kaya natin siya dapat parusahan? Isa siyang taksil. Dapat siyang tapusin. Dapat siyang puksain. Tapusin siya. Ano sa tingin mo, Kuyang Prinsipe? Opo. Dapat nga siyang parusahan. Mabuti, dahil ganyan ang iyong pasya, ipauubaya ko na ang taong ito kay Kuyang Prinsipe para ayusin. Ito na rin ang magsisilbing paghingi ko ng paumanhin sa ginawa kong walang basehang hinala laban kay Kuyang Prinsipe. Inaasahan ko ang iyong pagtitiyaga, Kuyang Prinsipe. Yuan Yuan. Naglakas loob kang hiyain ako ng ganyan. Pagbabayarin kita. Ganyan ang ginawa mo sa kanya ngayon. Hindi ka ba natatakot na gumanti siya sa iyo? Iyan mismo ang hinihintay ko. Soul-snatching parasite, nakilala rin bilang empathy parasite. Parehong mararamdaman ng dalawang tao ang bawat isa, at ang lalaki ay habang buhay na makokontrol ng babae. Magaling? Napakagaling na ang lalaki ay habang buhay na makokontrol ng babae. Yuan, nakuha mo rin ang sa iyo. Bantayan mo si Lin Xiaoqi. Huwag mong palalampasin ang kahit anong balita. Opo. Umalis si Fei Wan nang walang pasabi. Nawala siya ng ilang buwan. At ngayon ay hindi ko alam kung maayos ba siya. Huwag po kayong mag-alala, mahal na hari. Dahil ang katatagan at tapang ni Prinsesa ay higit pa sa ordinaryong tao, hindi siya basta-basta mapapahamak ng iba. Higit pa doon, ang ating mga espiya sa bansang Longyin ay nagpadala ng balita
nakasalukuyang nasa bansang Longyin si Prinsesa. Baka nga, makikita nyo na siya mamaya. Ay, prinsesa, Tabibli, ang mga librong medikal na iniutos kong sunugin, ayos na ba ang pagkakasira sa mga ito? Lahat. Lahat po ay naubos na. Hindi ka pa ba susunod? Andiyan na. Maganda rin ang sapanig ni Prinsesa, Tara. Maganda, napakaganda, tara-tara, bilhin lahat. Dahan-dahan ka lang sa paglukso. Sir, gusto niyo po bang tumuloy dito? Ano, pinupuwersa niyo ba kaming bumili? prinsesa, siya ang espiya natin sa bansang Longyin. Tila gusto po kayong makita ng taong iyon. Sino naman iyon? Ang Panginoon ng lungsod ng Fengluan, ang tunay niyo pong ina. Ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung sinong tao ang hinaharangan mo? Huwag po kayong mag-alala, mahal na prinsipe, wala po kaming gagawing masama sa binibini. Sumunod po muna kayo sa akin. Sino ka para maglakas loob na? Tama na. Ituro mo na ang daan. Dito po, mahal na prinsipe. Naku, patay na. Bakit ko ba nakalimutan na mayroon pa palang tunay na ina ang may-ari ng katawang ito? Anong gagawin ko kapag nabuko ako? Siguradong paparusahan ako nito. Ikaw na suwail na anak. Lumuhod ka agad. Maghintay lang po kayo rito ng sandali, mahal na prinsipe. Kaya pala, tauhan pala siya ni lungsod ng Fengluan. Ibig sabihin, naririto rin si Panginoon ng lungsod? Gusto niyo po bang ipatawag ko ang mga kawal para mahuli natin silang lahat sa loob? Alam mo ba kung gaano nakatagal ang bahay tuluyang ito sa bansang Longyin? 10 taon po. Higit pa doon. Kaya ipinakita ng lalaking iyon ang marka sa kanyang braso ay dahil gustong magpakita ni na lungsod ng Fengluan at Panginoon ng lungsod ng katapatan sa atin. Ang paglalakbay niyang ito ay walang kinalaman sa gulo ng mga bansa, kundi para sa kanyang matagal nang nawawalang anak na si Chi Feiwan. Pero hindi ba si Chi Feiwan ay si Lin Xiaoqi? Sinasabing napakatapang at istrikto ni Panginoon ng lungsod at ang pinakaayaw niya ay ang ikapitong prinsesa na ito. Hindi po ba kayo natatakot na baka magalit sa kanya si Panginoon ng lungsod? Siguradong hindi iyon mangyayari. Prinsesa, tumayo ka na. Panginoon ng lungsod, tingnan niyo po, tingnan niyo. Ilang buwan lang ang lumipas, ay mas naging masunurin at formal na si prinsesa. Siguradong nahirapan siya sa labas, dahil kahit kayo ay sinusunod na niya, Panginoon ng lungsod. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari para tumino siya, dapat noong pinanganak pa lang siya, ay itinapon ko na siya. Nagsasalita na naman po kayo ng masama. Noong mawala ang ikapitong prinsesa na iyon, kayo ang mas nag-alala kaysa kaninuman? Inuna pa ang lalaki kaysa sa sariling ina. Hayaan na nga. Siguro ay may utang ako sa kanya, sa kabilang buhay. Halika rito sa harap ko, at nang makita-kita ng maayos. Ma. Di ba nag-usap na tayo? Natutulungan mo akong kumuha ng mga reviewer. Kailangan ko na ang kopya ng guro ngayong hapon. Hindi sinasadya ni Mama. Nagmamadali kasi ako kaninang tanghali. Sige na, kumain ka muna. Bibili na ako para sa iyo ngayon din. Hay naku, wag na po. Ako na lang ang pupunta. Wag. Maupo ka lang diyan. Ako na ang bibili para sa iyo. Hais. Lagi mo na lang kinalilimutan ang sinasabi ko. Hindi mo talaga ako mahal. Ay, di ba nanay ito ni Xiaoqi? Ambulansya, tumawag kayo ng 911. Bakit ka umiiyak? Wanwan, anong nangyayari sa iyo? Magsalita ka naman. Nay.
Napakamakulit mo. Sabi ko na sa iyo na walang matino sa mga lalaki. Pero ikaw naman, ikaw pa mismo ang lumapit para apihin kanila. Anak ko, marami ka bang pinagdaanan? Nasa kabilang kwarto ba ang Yuan na iyon? Ipaalam sa lahat. Parurusahan ko siya ng matindi. Hindi po, Nay. Hindi po niya ako inaapi. Talagang miss na miss ko lang po kayo. Kung mismo ako, bakit hindi ka nagpadala ng sulat? Pumuputi ang buhok ko sa inis sa iyo. Ay naku. Nay, alam ko na po na mali ako. Sabihin mo sa akin ang totoo. Inaapi ka ba ng Yuan na iyon? Hindi naman po siguro api. Noong mahulog ako sa saranggola, siya ang nagligtas sa akin. Kahit na noong una ay masungit siya, mabuti naman ang kalooban niya at maayos ang trato niya sa akin. Nay, huwag niyo na po siyang pahirapan. Tingnan mo. Pinagtatanggol mo na agad ang ibang tao kaysa sa pamilya mo. Huwag po kayong mag-alala, miss. Bukod sa katotohanan na may alitan kayo sa lungsod ng Fengluan, natatakot din ang pinuno na baka hindi pa makalimot si Yuan sa hidwaan ng dalawang bansa at baka niloloko lang niya ang puso nyo. Ang sabi lang sa mga kasulatan, ang lungsod ng Fengluan at ang bansang Longyin ay may matinding galit sa isa't isa. Ano po ba talaga ang dahilan ng galit na iyon? Dahil iyon sa matagal ng alitan ng ating mga ninuno. Ang ninunong emperador na si Qi Yanran, noong siya ay naglalakbay, ay nakatagpo ng isang gwapong binata. Nagkaibigan silang dalawa sa unang tingin at palihim na nangako sa isa't isa. Itinago niya ang kaniyang pagkatao, iniwan ang mga gawain sa palasyo, at naghintay na dumating ang kaniyang mahal upang siya ay pakasalan. Ngunit ang hindi niya inaasahan. Mahal na hari. Mahal na hari, may masamang balita po. Ang si Yuan ay magpapakasal na? Anong sinabi mo? Si Yuan? Ito ba ang sinasabi mong pagpapakasal sa akin? Yanran, Sumagot ka sa akin. Ikaw ba si Yanran? Kilala mo ako? Siyempre naman. Isa ka lang namang simpleng taga-nayon? At nangarap ka pang makasama si Kuya Yuan habang buhay? Hindi ka nararapat sa kaniya. Ikaw. Anong ikaw? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Si Kuya Yuan ay nakikipaglaro lang sa iyo. Pinapayuhan kita na malaman ang lugar mo, bumaba ka na agad sa karwahe ko. Hindi naman ako ganoon kahigpit. Baka sakaling gawin pa kitang hamak na katulong. Yuan, hahayaan mo lang ba siyang hiyain ako ng ganito? Ang mga matatamis nating salita, nakalimutan mo na ba ang lahat? matatamis na salita? Tama ang sinabi ni Yanru. Ako ang prinsipe ng bansang Longyin, at ikaw ay isa lamang karaniwang mamamayan. Sa aking kapangyarihan at katayuan, wala kang maitutulong na anuman. Kung may natitira ka pang dignidad, itigil mo na ang pangungulit at umalis ka na agad. Anong sama ninyong dalawa? Tama nga ang nakasulat sa mga libro. Ang mga lalaki ay walang kwenta at manloloko. Yuan Shun, ang ating pagsasama ay tulad ng telang ito na mapuputol. Ang aking lungsod ng Fengluan at ang iyong bansang Longyin, mula ngayon ay magkaaway na at hinding-hindi na magkakasundo. Sa madaling salita, kaawa-awa rin pala ang unang emperador. Mabilis magbago ang puso ng mga lalaki. Kung mananatili ka sa lungsod ng Fengluan kung saan kababaihan ang namumuno at magpapakasal sa isang tapat na lalaki, mapoprotektahan pa kita kahit paano. Pero kung pakakasalan mo ang mula sa Yuan, ay naku ma. Ang sumpa ng katapatan, ito ay totoo.
Sa tingin ko po sa prinsipe ng Yuen, mukhang maaari siyang pagkatiwalaan ng puso. Ganoon ba talaga siya? Kung ganoon, ay kailangan ko siyang makita. Maghintay ka rito. Masyado kang kalmado. Hindi ka ba natatakot na ilayo ko si Feiwan? Hindi po siya sasama sa inyo. Masyado ka namang kampante sa sarili mo. Hindi po. Kampante ako sa kaniya. Sige na. Pumarito ako para pag-usapan ang ilang bagay mula sa nakaraan. Marami silang ibinibintang na kung ano-ano sa akin. Hindi ko na lang pinapansin noon. Pero dahil damay na rito ang kaligayahan ng anak ko, napipilitan akong magsalita ngayon. Hindi ako ang tumapos sa iyong ina. Naglakas loob pa kayong banggitin iyan. Hindi ba kayo natatakot na hindi na kayo makakalabas ng buhay sa bansang Longyin? Nagpunta ka sa lungsod ng Fengluan para maging bihag. Dahil ba gusto mong malaman kung sino ang nagpahamak sa ina mo noon? May natuklasan ka na ba? Siguradong wala pa, diba? Ang totoo niyan, ang dapat mong imbestigahan ay ang mabuti mong kuya. Kamakailan lang ay nakahuli ako ng espiya mula sa bansang Longyin sa loob ng bansa. Tiyak na magkaka-interes ka sa sasabihin niya. Ang nangyari sa Reyna ay kagagawan lahat ng pamilya ng panganay na prinsipe. Para makatakas sila sa hinala, hindi sila nag-atubiling bayaran ang pinalayas na tauhan ni lungsod ng Fengluan, ang dating guwardyang si Ho Chi. Ginawa nila iyon. Para ang nangyari sa Reyna, sa halip na tingnan bilang gulo sa loob ng palasyo, ay maging sanhi ng away ng dalawang bansa. Paano mo ako mapapaniwala? Sa pamamagitan ng pagmamahal ko bilang ina kay Feiwan. Ibinibigay ko siya sa iyo nang walang hinihinging kapalit. Hinihiling ko lang na alagaan mong mabuti si Feiwan. Kung darating ang araw na hindi mo na siya mahal, wag mo siyang sasaktan, ibalik mo na lang siya sa akin. Ina, aalis ka na ba talaga? Hindi mo na ba kayang manatili kahit isang araw pa? Iniisip mo bang katulad mo ako? Paano na ang lungsod ng Fengluan kung mananatili ako rito? Ina, Kapag wala na ako sa tabi mo, kailangang alagaan mong mabuti ang sarili mo. Magpadala ka agad ng liham kung may kailangan ka. Tama na. Kailan ka pa naging ganyan ka-drama? Umalis ka na. Masakit ka sa mata. Tiyayang de, ilabas na ang bisita. hindi ako aalis. Ina. 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 Ziyi, alagaan mong mabuti ang prinsesa. Makakaasa po kayo. Ina. Ina. Xiaoqi. Tama na? Huwag ka nang umiyak. Masyadong delikado para sa pinuno na manatili rito sa lungsod ng Longyin. Mabuti pang bumalik na siya agad. Pagkabalik natin ay kakausapin ko ang aking ama para gawin kang Crown Princess. Pagkatapos nating ikasal, maaari kitang isama para bumisita sa kaniya. Para makita mo siya ulit. Ayos ba? Ano? Kaya ba ang Lin Xiaoqi ay ang siyang Chi Feiwan na ikapitong prinsesa ng lungsod ng Fengluan? Tama po, narinig ko po ng malinaw. Magaling. Napakagaling ni Bansang Longyin na si Prinsipe. Sa kabila ng alitan ng dalawang bansa, ay itinago pa ang prinsesa ng lungsod ng Fengluan. Isa itong pagtataksil sa ating Bansang Longyin. Ang isang taong traidor ay hindi nararapat maging pinuno ng ating Bansang Longyin. Ihanda ang kabayo, kailangang makita ko ang ama. Mahal na prinsipe, may isa pa po akong dapat iulat. Ano yon? Ang tungkol sa pakikipagsabwatan ninyo laban sa reyna noon ay nalaman na ni Chi Feiwan kapag isinumbong niya ito kay prinsipe at sa emperador. Baka ang aking butihing ama ay paboran ang katarungan kaysa sa sariling dugo. At kahit hindi niya ako tapusin, ay ipatapon pa rin niya ako sa malayo. Kung ganoon po,
Mahal na prinsipe, ano po ang susunod nating gagawin? Kaysa mapunta sa kamay ng iba, mas mabuti pang lusubin na ang palasyo at agawin ang trono. Mahal na emperador, narito na po si prinsipe, kasama ang babaeng napapabalitang itinatangi niya. Naghihintay po sila sa labas. Papasukin niyo sila. Opo. Nagbibigay-pugay po ako, Ama. Nagpupugay po sa inyo, Emperador. Napakalalim na ng gabi. Anong sadya niyo? Ama, mahal namin ang isa't isa ni Binibining Lin. Nais ko po siyang pakasalan bilang aking asawa. Hinihingi ko po ang inyong pahintulot. Emperador, may masamang balita. Nilulusob na po ni unang prinsipe ang palasyo para magrebelde. Ano? Lapastangan. Ikaw ay lapastangang anak. Mahal na hari, huwag muna kayong magalit. Ibigay niyo na sa akin ang trono ng mahinahon. Baka sakaling mapagbigyan ko pa kayo para makapamuhay kayo ng payapa sa inyong pagtanda rito sa palasyo. Hindi pa ako wala. Sino ka sa akala mo? Para maglakas loob na hamunin ako? Bakit? Wala ka bang balak na ibigay ito sa akin? Kanino mo ba balak ibigay? Sa kanya ba? Ama, alam niyo ba kung sino talaga si Lin Clan? Ang tagapagmana na pinili niyo ng may labis na pagsisikap ay matagal na palihim na. Tumahimik ka! Kuyang prinsipe, hindi pa tapos ang laban na ito. Pinapayuhan kitang mag-ingat sa mga sinasabi mo. Hahamon mo ako? Hahaha. Pagkatapos ng lahat, may gana ka pang hamunin ako? Yuan Yuan? Ano ka ba sa tingin mo? Pareho tayong dugong bughaw? Bakit simula pagkapanganak ay ikaw na ang prinsipe? Habang ako naman, ay kailangang yumuko at sumunod sa iyo? Iyan ang itinakda ng kapalaran. Walang saysay ang kapalaran na iyan. Hindi ako susuko. Kahit na sa sinapupunan ka pa ng reyna ng galing, ano naman? Ngayon ay ipapakita ko sa iyo na ang tronong ito ay kaya ko ring kunin. Makinig kayong lahat. Ang prinsipe ay nagre-rebelde sa kalaliman ng gabi at tinatangkang saktan ang mahal na hari. Sumama kayo sa akin at protektahan ang ating pinuno. Ang lakas ng loob mong suwayin ako. Sugod! Protektahan ng hari. Protektahan ng hari. Ano naman kung mahusay siya sa martial arts? Hindi niya kaya ang dami natin. Bakit kayo natatakot? Sugod. Sugood. Ang sinumang tumapos kay Yuan Yuan ay makakatanggap ng $1,000 at gagawing opisyal? Sugod, sugod. Xiaoqi? Xiaoqi? Xiaoqi. Yuan Yuan, dumating na rin ang araw mo. Sige. Tapusin niyo siya. Tingnan natin kung sinong mangahas. Pinagtataksilan mo ba ako? Hindi kailanman ako naging tapat, kaya paano ito naging pagtataksil? Pagbati po sa inyo, mahal na hari. Matagal nyo nang alam ang binabalak kong pag-aaklas. Nagkakaisa pala kayong lokohin ako. Masyado kasing mainipin ang mahal na kapatid. Bahagya ko lang sinubukan ng aking ama, ngunit agad kang kusa na lumapit. Isinakripisyo mo ang iyong sarili. Kung tungkol sa pagiging malupit, talagang hindi ako mananalo sa iyo. Salamat sa iyong papuri. Yuan Yuan, sa tingin mo ba, ay tunay mo akong matatalo? Maghihintay ako sa sandaling labis kang maghirap. Lin Xiaoqi.
Lin Xiaoqi. Dragon Shadow Guard, alam na alam niya ang bawat galaw ni Kuya. Bakit may lason ang palasok ito? Ang paglusob sa palasyo ay malaking bagay. Paano ko namang hindi paghahandaan ang lahat ng posibleng mangyari? Ang lason sa palasong ito ay inihanda pa ng ama. Dapat sana ay para ito kay lungsod ng Fengluan, para sa mga walang kwentang taong iyon. Pero ngayon, mukhang nararapat lang ito sa iyo. Siya nga pala, ang ama lang ang may hawak ng lunas. Hindi ba't ikaw ang paborito niya? Bilisan mo at magmakaawa ka sa kanya. Hahaha. Kapag nagtagal pa, hindi na maililigtas ang babae mo. Hahaha. Ilayo ang taong iyan, ipakulong sa madilim na piitan, at parusahan sa lalong madaling panahon. Halika na. Yuan, natalo ako sa laban na ito, pero hindi ka rin nanalo. Hahaha. Lakad. Bilisan mo. Lakad na. Xiaoqi. Ama, isinasamo ko po na ibigay niyo sa akin ang lunas. Umalis ka na. Hinding-hindi ko ibibigay ang lunas na ito sa'yo. Ama, bakit niyo po ito ginagawa? Sabi ko na po sa inyo, wala na akong ibang mahihiling pa sa buhay na ito, kundi ang protektahan siya habang buhay. Ang prinsipe ng bansang Lungyin ay hindi dapat magkaroon ng kahit anong kahinaan. Tungkol naman sa kanya, sa tingin mo ba ay maitatago mo pa ito? Sa bansang Lungyin, lantaran mong pinalaya si Chiyu, ang masamang babaeng pumaslang sa iyong ina. Itinago mo ang anak niya sa palasyo. At ngayon ay gusto mo pa siyang gawing prinsesa ng korona. Iniisip mo bang wala na akong alam? Iba po ang may kasalanan sa pagkamatay ni Ina. Walang kinalaman dito ang pinuno ng lungsod ng Fengluan. Kung hindi po kayo naniniwala, tingnan nyo ito. Nakasulat po dito ang lahat ng katotohanan. Ang tingin ko sa iyo ay nabulag na ng masamang babaeng iyon dahil naniwala ka pa sa mga dala ni Chiyu. Ngayong nandito na tayo, nagawa mo pa kayang igalang ang alaala ng iyong pumanaw na ina? Ama, tama na. Ayaw ko nang makinig sa mga rason mo. Ang lungsod ng Fengluan at bansang Longyin ay magkaaway, magkalaban na hindi magkakasundo kailanman. Noon pa man ay ganoon na ito. Bilang prinsipe ng bansang Longyin, dapat kang maging ehemplo sa lahat. Hindi ba't gusto mo siyang iligtas? Kung ganoon, ay tapusin mo si Chiyu at humarap ka sa akin. Patawad. Huwag mo akong sisihin. Mahal na prinsipe, oras na para umalis ang hukbo. Kapag umalis ang mahal na prinsipe, hindi na siya makakabalik pa. Xiaoyu, pakialagaan mo siya para sa akin hanggang sa pagbabalik ko. Lin Xiaoqi, sa wakas ay gising ka na? Idilat mo ang iyong mga mata at tumingin ka sa akin. Ano ang nararamdaman mo? Yuan. Huwag ka nang umiyak. Ang pangit mo tignan. Sa ganitong sitwasyon, nagawa mo pang Yuan, huwag kang pupunta. magpahinga ka ng mabuti? Babalik ako agad. Kapag wala na ang nanay ko, mawawala na rin ako. Yuan, itutuloy mo pa ba? Hindi ba't matagal mo nang gusto ang buhay ko? Ibibigay ko sa iyo ang buhay ko. Maari ba? Hindi maaari. Lin Xiaoqi, hindi ko kailangan ng buhay mo. Ang gusto ko lang ay mabuhay ka ng maayos. Basta't ligtas ka. Gagawin ko ang lahat. Yuan. Sabi ko na nga ba? Lin Xiaoqi, Alam ko na maaga o huli ay susuko ka rin at mahuhulog sa aking alindog. Yuan. Ang totoo, matagal na kitang gusto. Gustong gusto. Mahal na mahal kita. Lin Xiaoqi.
Mahal na hari, napapagod na po ba kayo? Ang dokumentong ito po ay kalahating oras nyo na pong binabasa. Ikaw talaga, matanda ka na. Nasa labas pa rin ba siya? Sino po ang tinutukoy ninyo, mahal na hari? Ang punong ministro po ba? O ang ministro ng pananalapi? Nagtatanong ka pa, gayong alam mo naman. Ang tinatanong niyo po ay ang mahal na prinsipe? Nakaluhod po ang mahal na prinsipe sa labas. 3 araw at 3 gabi na ang nakakalipas. Hindi ko po alam kung sa lakas ng ulan kagabi ay hindi po ba siya nagkasakit o napasama ang lagay? Hay, sa tingin mo ba ay nagkamali ako? Naaalala ko po palagi ang mahal na Reyna kamakailan. Oh? Malaki po ang naging inaasahan sa prinsipe bata pa lang siya. Bukod po sa pag-aaral kasama si Grand Preceptor araw-araw, kailangan pa po niyang magsanay kay General ng Maharlikang Kabalyerya sa pangangabayo at pag-iespada. May isang pagkakataon noon na nagalit ang prinsipe at tumangging pumasok. Nang malaman niyo po iyon, binigyan niyo siya ng leksyon. Naaalala niyo pa po ba? Mahal na hari? Ha. Siyempre naman, naaalala ko. Sa sobrang higpit ng parusa ko sa prinsipe noon, ay hindi siya nakabangon sa kama ng kalahating buwan. Nang malaman iyon ng Reyna, nag-away kami ng malala. Iyon ang unang pagkakataon na naggalit sa akin ang Reyna. Sabi niya, ang lahat ay gustong maging dakila ang kanilang anak. Pero siya, ang hiling lang niya ay maging malusog at masaya ang kanyang anak. Mula po sa puso ang pagmamahal ng Reyna sa prinsipe, siya ang pinakamabuting ina na nakilala ko po. Sinasabi mo bang hindi ko mahal ang prinsipe at hindi ako naging mabuting ama? Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Ibigay mo na sa kanya ang lunas. Napakatalino niyo po, mahal na hari. Teka muna. Bakit po, mahal na hari? Ilipat ang lahat ng mga dokumentong ito sa silid ng prinsipe. Utusan mo siyang tapusin ang mga iyan agad, huwag siyang gagawa ng anumang pagkakamali. Prinsipe, tumayo ka na? Pumayag na po ang mahal na hari. Ito na ang lunas para kay Binibining Lin. Kunin mo na to agad. Ang ama. Talaga bang ibinigay niya sa atin ang lunas? Xiaoqi. Ligtas na si Xiaoqi. Prinsipe? Prinsipe? Xiaoqi! Gising ka na talaga. Nakalimutan kong magkadugtong pala ang pakiramdam namin ng taong ito. Kung alam ko lang, hindi ko na tinuluyan. Ang sakit-sakit na. Bakit? Nanganga ka na ba sa ganda ko? Hindi ito panaginip. Gising ka na talaga. Yuan. Hindi ito isang panaginip. Naantig ang mahal na hari sa katapatan mo, kaya ibinigay niya sa akin ang lunas. Salamat sa iyo. Hindi ito panaginip. Talagang hindi ito panaginip. Gising ka na talaga. Huwag kang umiyak. Pumapangit ka kapag umiiyak. Lin Xiaoqi. Ikaw ang unang lumapit sa akin. Habang buhay, hinding-hindi mo ako maiiwan. Sige, wag mo akong susubukang iwan habang buhay.